bawat isa at mapagbigay kami ng bawat isa ng tanong bilang paghinga namin sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging ka-level yung disiplina sa spiritual sa amin pong mga ah, sa trabaho, sa school, sa opisina. Ito lamang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Okay, so yung mga may anak dyan, tulad dati, Lalive na. ay tanong bulong. Okay? Sino rin may anak? Merlin. Jeremy, maraming maliliit dyan. Kahit malayo sa bahay niya. Tapos, Barmenan. Yung iba hindi pa pumasok. So, Barcelos family at Sustento family, marami na. Wala pa yung iba. So, lagi niyo dapat isipin yun. Type na si Remy. So, yung ulitin ko, no, bago tayo mag-start, pero pahanda mo na sila. Share screen yung topic, outline ko bukas, saka yung kung may thumbnail. Maganda yung thumbnail eh. Tapos, ano na? Live na si Sai. So, ngayon, wag niyo kalimutan lagi mag-share screen. Wag niyo pabayaan mablanko yan tulad dati, no? Mahaba ang oras blanko. Siguro hindi yan maganda i-share. Hindi, pwede niyo pa rin i-share yan. Pero, magandang i-share yung may pictures sa giant groups. Parang Tagalog version yan ng ng English Sunday broadcast. So, para hindi sayang yung natin, yung record natin, no? May makinabang. Okay. Dito tayo sa tignan niyo yung outline. Gumawa kayong tanong. Hindi pa nababago yung share screen. Wow, ang ganda. Pero hindi na landscape eh. Kailan paturo na kayo. Bago kayo mag-dismiss, paturo na kayo kay Ed paano landscape. Nauutusan yung AI i-landscape eh. So, okay. Tanong na tayo. Ay, yung outline, siguro yung iba mag-share screen ng outline para committed siya yung extra space. O nga pala, may comment ako kay Simon. Pag may multiple share screen, kailangan i-multiple share screen muli sa Pukul. Kasi bukas. Kasi siyempre hindi ko na mo-monitor, no? Gaya kay Enoch, hindi lahat nung nasa Telegram na share screen na ipukul. Minsan mag-isa pa rin siya. So, kailangan, Brother Simon, pag live mo bukas sa series, pag merong nagbukas ng ibang share screen, i-include mo yan doon sa Pukul. Minsan meron, minsan wala. Pero mas madalas yung wala. So, bantay bukas ha. Sana may taga-monitor bukas. Sige, tanong na. Kahit wala pa yung outline, pero humabol yung outline ha. Sister Ami o sino-sino ba dyan. Okay. Lahat kayo pwede mag-share ng outline. Kung sino na una, syempre, huwag na mag-share ng pakapareho yung isa. Parang sino lang unang nabigyan ng ayudang bigas. Blessing mula sa Diyos yan. Daming pala picture, no? So, ang magandang picture sana yung may church ages, pero hayaan mo na. Gusto ko rin yung kanta, may related dyan, yung Days of Grace, may related sa church ages. So, emergency na lang kung may gulo na iba. Okay, gawan na tayong tanong. Tanong na tayo. Sana bukas, tanong din kayo sa English kahit nakatanong kayo sa Tagalog. Kung may naintindihan man kayo ngayon sa Tagalog, mag-ano rin kayo sa English. Alam mo ba yung discipline training natin na gumising na ginagawa natin yan sa sanlibutan? Ang problema, hindi natin alam pala. Malakas yung Diyos-Diyosan sa laman natin.
pagdating sa spiritual, tinatamad tayo. Yan ang laban natin. Yan ang pinaka-mensahe natin ngayon. Message of the hour natin ngayon. Okay. Sino mauna magtanong? Baka may tanong na kayo. Utusan niyo yung anak niyo gumawa ng tanong. Nag-record na tayo eh. Nawala yung... Teka. Join. Paano mapa-join? Review chat. Nawala yung isang share screen na palitan nito. Pero sana marunong ka mag-expand, mag-zoom. Yung outline, yung isa pa. Yung outline ng bukas. Paki-share screen din. Although puro illustration yung outline na yan. Wala nang reckoning kung nagawa o hindi. Outline. So, hindi ko pinapatanggal yung two outlines, no? Pinapakilabas ko lang. Yan. Di ba marunong ka mag-landscape, Sister Remy? Paturo ka rin kay Ed. Tingnan mo, laka na landscape. Actually, hindi landscape kabila. Tumama lang dahil sa kitid niya, nakain na niya yung kalirkanan. Pag-aralan mo, may technique din si Menan dyan, yung word pinahiga. O pinaano. Okay, tanong na kayo. 17 minutes na yung tumakbo eh. Sige, mauna na ako. Mm-hmm. Ano po yung purpose ng bakit 11th hour? Bakit hindi 12 or kaya mas lower dun sa 11? Ang 11, kasi hinati sa 12 hours. Okay, sige. Hinati sa 12 hours yung isang araw. Hindi isang araw, yung umaga, yung araw at yung gabi. Nahati sa 12 hours. So itong 11th hour, may tipot larawan siya na last chance mo na. Maraming tipo yan. Ang isa kong isi-share bukas, ewan kung nasa outline niya. Last chance mo na. Gusto ko ma-recon si Simon kung nakuha niya natin picture. Dapat ma-check lahat. O ikutin niya ngayon, no? Para makita natin. So, maraming tipo yan. Ang isang tipo niyan, last chance mo na. Para sa ating PTA, para sa ating progressive ministry. Parang maraming panahon tayong nasayang. Isang application tipo sa atin yan eh. Di ba may 20 years na nawala sa atin dahil nakuha ng Nicolaita. O kahit na may nagagawa natin tama dati, na-amnesia naman tayo ng parang dumaan tayo sa dark ages. So, ganyan din sa church, no? Dumaan sa dark ages ang church. Kailangan humabol. At kaya mayroon tayong tinatawag na end time message. Yung salitang end time, 11th hour ang ibig sabihin yun. Yung term ng aking pastor dati na last of the last days. Kailangan mong humabol kasi noon pa sana na-reveal. Parang kahit sa Israel. Nung 69th week, andyan na yung Messiah, makakarating na sila sa kingdom. Gospel kingdom, no? Ayaw pa nila pumasok sa Kadesh Barnea. Yung Kadesh Barnea rin 11th hour. Bakit? Sana handa kayo picture ng Kadesh Barnea. Andun ka na eh. Tapos umikot ka pa sa desierto. Sana may nag-remind, mag-imbita kay Campbell dito, no? Malapit na sila. Tapos bigla pa umikot. Teka, libang muna kayo sa sanlibutan. Yung tatay ko ganun dati. Sabi niya na panatiko ako ng kultong end time. Kaya gusto niya malimutan ko yan. Binawal niya ako umattend. Pinasyal ako sa Hong Kong kaso umuulan doon. Kaya yung Hong Kong na yan, Ocean Park, siguro gustong-gusto niya yun. Ang purpose ng tatay ko, makalimutan ko yung pagkapanatiko ko. Panatiko daw, no? Siyempre, siguro parang panatiko na rin tingin sa akin dito sa mensahe dahil yung sinasabi ko ay parang labag sa ibang end time eh. So, ang 11th hour, humabol tayo sa nawalang panahon. Tayo ay kailangan makinabang ngayon dito sa nakatagong mga hiwaga.
So may ibang tipo pa yung isang talento eh. Sige. Tuloy pa ang tanong, di ko ipapaliwanag maliban magtanong kayo kasi kailangan ma-exercise yung tanong nyo. Kasi kung sinabi ko lang, maring di nyo makuha. Pwede nyo makuha pero hindi kayo nasanay magtanong. Dapat utusan nyo yung anak nyo magtanong. Mga apo nyo magtanong, mga kapatid nyo magtanong. Si Merlin nakahinga ng kaunti last Saturday, nagtanong. So tuloy-tuloy nyo yung hinga nyo. Kahit hindi sa oras ngayon gawin nyo yan pag nagkita kayo. Kasi maikling oras eh, daming topic eh. Yung mga basic topic, dyan naman gagaling yan. Yung mga magulang, subukan nyo tanongin anak nyo sa mga basic. Exam nyo sila. Yung Deuteronomy 6:7, hindi pa siguro pulido na gagawa yan eh. Pag pulido, yung sobrang babad na to the point na ang dami nang natutunan ng anak. Ngayon, pag in-exam mo, sino yung nagla-live? Check nyo yung live kung 3 yung naka-share screen. O 3 na yung lumabas. Hindi ko rin mas lalong di ko tinitignan yung Tagalog Sana may magmalasakit tumingin sa serye. Kung tumatlo ang share screen, dapat tumatlo din doon. Ibig sabihin, nakasalala yan sa nagla-live kung pinindot nila yung lahat na share screen ay makita doon. Okay? Kung sino man ng OBS, nasa kanila yan eh. So, pero kailangan may bantay rin sana bukas sa Sunday. Kasi ilang linggo na, huli ko na nalalaman, hindi pala pinindot lahat ng share screen. O sige, kaya meron akong pinapaliwanag, wala pa doon pala doon sa picture ng recorded. Nasa picture ng Telegram pero wala doon sa series. Okay, sa tulong kayo monitor bukas. Follow up, Sister Jemeline, ikaw yung kayang walang ventilator. Yung iba kailangan pa ng ventilator. Tutusan nyo yung iba. So, ikaw naman, Jemeline, sanahin mo yung anak mo kasi pero kung di pa niya kaya, si Carl sana. O, dali. Isang tanong pa lang yan. Baka nalimutan niyo scribe, So, Bargery, ikaw ang in charge sa nag-scribe. Baka isa pa lang yung tanong, di pa naisulat ni Ami, tas ipopost na lang niya, walang ano. Ganun na rin. In charge ka kay Ami, Simon, tsaka kay Eno. Brother Francis, Okay. Sige. Naputol. Dali. Brother F, tanong. Bakit same lang sila ng sahod pero magkaibang oras? Sa wakas may nagtanong din. Ayaw ko ipaliwanag maliban may nagtanong eh. Yan ang pagkakaiba ng reward. So handa nyo yung mga tanong dapat may tanong bukas at may picture na yan. Dapat may picture na yung sahod. By the way, hindi ko lang nailagay dun sa outline. Pero dahil nilagay ko yung verse, dapat yung picture ng sahod, meron na kayong picture ng sahod. Ang type yan na iba ang kaligtasan sa reward. At meron din tayong basic na batayan ng Diyos. Ibig sabihin, yung maaga sa church age at yung nahuli sa church age, parehong salvation. Itatagos ko pa nga lampas church age eh. Sa Old Testament, si Abraham. Dahil ba hindi alam ni Abraham yung end time message? Tama na yung sasabihin ni Batak na hindi pa na born again until 1963. Hindi lang si Batak, si Alan din, Valera. No? Tama ba na wala pang, dahil ang born again mo depende sa set ng aral at yung set ng aral ng propeta. Masyadong tinaas si Barbanam. Ang batayan ng Diyos, pagkabere yan. Kung ano yung hinayag niya sa kanya-kanyang kapanahunan, so hindi lang church kahit sa Old Testament, yun ang token ng kaligtasan niya. Yan ang isang talento. So basically, kaligtasan yan. Pag-usapan natin yung nagre-reklamo, bagamat wala pang nagtatanong dyan. Pero pwede nyo pa itanong kung hindi nyo nakakuha yung sagot. Yung nagre-reklamo,
type yan sa Dynasty ngayon. Bar Francis, tanong. Saglit lang. Sige. I-connect ako doon sa yung nagreklamo. Mm. Sige, si Simon muna daw. Sige po. Yan. I-assert yung mga pamilya nyo magtanong ha. Iyan lang ako. Dapat nga kahit walang ganitong gawain eh. Yo po. Yung tanong ko po dun sa 11th hour worker, sino po yung mas maagang pumasok? Sino-sino po Siyempre, yun? sa church ages, nauna yung mga naunang apostoles, yung mga star messengers, no? Nauna sila kaysa 11th hour. Ang 11th hour, end time na yan eh. Tayo na yan eh. Huling panahon na yan eh. Yan yung aabot sa rapture eh. So, magre-reklamo ba yung mga star messengers? Hindi. Sino yung magre-reklamo? Yung dynasty nila. O sige, mamaya ko na yung detalye, maliban tanong mo. So, sinagot lang kita. May nauna talaga sa atin. Ito na yung tanong ko. Di ba may nagreklamo na hinire din yung yung Panginoon, yung Lord. Ang problema, kung nagreklamo sila, they are in the hireling. Pero ibig sabihin, nandun sila sa circle ng mga worker. So, itong nagreklamo na to, hindi to sasahudan. Hindi to... May sahod sila. Wala yung isa may reward. Hindi, nagreklamo sila kasi kasama sila dun sa worker. Teka, sabi niya, bakit yun? Pares lang sa amin. So, may reward sila. Pero nagreklamo. Ang tawag, mga Nicolaita ba yun? Or Berean din? Or paano? Dalawa ang tinatype niyan. Yung isang sahod, yan yung mga tunay na workers ng Diyos. Yung mga Berean workers ng Diyos. Iisa lang sahod nila. Pwede ko rin i-type na ngayon, sa huling end time ngayon ginagamit pa rin ng Diyos yung mga dynasty. Pag sila yung dynasty, hindi na yung original dati Yung dynasty, yan yung mga kapos ang alam. Nasa traditional lang alam. Okay? Hindi naman tayo organisado, hindi natin mararating yung ibang mundo ng kompleto So, ang batayan ng Diyos sa kanila, kung ano yung narinig nila. Pero dapat, kasing sipag din tayo nila kasi mabilis na ngayon makarating sa ibang bansa. Kailangan lang disiplinado yung opisina dito. So, ang isang sahod, iba yan sa reward. Nagbukas din ako sa nagbukas ako sa paliwanag ng ibang. So parang EA2A to, no? Nagbukas din ako sa ibang paliwanag. Parehong unawa namin. Iba yung sahod sa reward. Tinawag mo reward, tinuring mong sahod. Hindi. Pwede rin turing sa ibang pananalita. Pero dito sa sitwasyon natin, ang kaligtasan, yan ang isang talento. Ang reward, iba pa yan sa kaligtasan. Kasi meron talata yan. Sana hanapin nyo yung talata na yan, no? Kasi hindi ko nailagay yung talata na yan. May reward ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Pero iba pa yan sa kaligtasan. So another topic yan na hindi ko yata na ilagay sa outline So sana itanong nyo, pagandaan nyo, check nyo yung outline, dagdagan nyo na lang, no? Tanong nyo bukas. Pagandaan nyo ng picture ngayon, no? Yung sahod na picture sana meron. Kasi expect ko kay Simon, yung verse na yan, may picture. Yung Matthew 26 ba yun o Matthew 20? So, dapat may picture yan kung ano yung istorya niya. Maliban yung AI, mabilis bukas kung may mag-AI. So, yung sahod, dapat may picture. Yung reward, another picture. Pwedeng hindi na yung worker dun. Yung reward, hanapin nyo yung si Kristo bumalik, binigyan tayo ng kaharian. Di ba sabi ni Kristo, reign 10 cities, reign 5 cities. So, may reward. Si Genghis Khan, pag bibigyan niya yung generals niya ng ilang cities na pamumunuan, di ba? O ganun din yung mga Roman Empire dati. Bilang reward, ito, dito ka, di ba?
Sa'yo yung ano na yan. Yung mga tax niyan, sa'yo mapupunta. Okay, Herod, mga ganyan. So, yung meron talagang reward na magkakaiba ang baitang. Magkakaiba ang antas. May level ang reward. May level ang worship. Progressive revelation tayo eh. Iba yan sa kaligtasan. Although yung kaligtasan, pwede mo rin tawaging reward. May ibang talata dyan na parang pananalita lang natin yan. Pero, meron, kung i-detalye natin, iba pa yung kaligtasan, iba pa yung reward. Kung anak ka ng Diyos, ligtas ka na. Berean ka na. Pero, gaano ka-effort ang ginawa mo? Di ba, ganyan din tayo? Kaya tayo naghahanap buhay. Kahit din tayo nag-aaral, gusto natin mas mataas ang score, pero hindi pantay-pantay yung score ng mga estudyante. May mas masipag, may mas tamad. Ganon din sa negosyo, o sa hanap buhay, o sa trabaho. May mas tamad, may mas masipag, kaya may mas malaki ang sweldo. Diba? Sino to? Ako po. Bem po. Dali na. Sige, sabihin mo yung pangalan mo. Ang tanong ko po, ano po, Describe bakit yung sahod po ng bawat isa pantay-pantay kahit iba-iba yung oras nila? Kaya Hindi po nga, ba yan? ito yung pinapaliwanag ko, salvation, iisa eh. Di ba? Tignan mo yung wise and foolish. Pero hindi nawala yung pagka-virgin ha. Yung late maging wise, ligtas pa rin, pero dumaan lang sa hirap. Hindi pantay eh, di ba? Yung maagang nag-wise, mas walang hirap. Hawig din dito sa church natin, di ba? Ang daming gusto muna may mangyari sa anak o sa kapatiran bago ay magising. Di ba? So, yung maagang nag-wise, mas malaki ang reward. Yung huli nag-wise, so nag-foolish muna. Pero isang kaligtasan yan. Isang glorified body yung yung naging huli naging wise sa tribulation. Pareho ng sahod yun ah. Parehong ang last salvation. Parehong hindi kayo ma-impierno. Parehong hindi kayo malilikafy. Pareho kayong uupo sa Great White Throne Judgment. Hindi kayong nakatayo, hinahatulan. O sige, dali. Bar Francis, parang unfair yun kasi sino yung mas masipag sa dalawa? Kasi yung unang pumasok o yung huling pumasok? Yung una, di ba, yung nagrereklamo. Tapos yung huli. Kasi parang unfair yun na same sila ng sahod pero mas nauna yung Sino mas masipag? yung ano. Yan ang sabi nung binasa kong article. Yung binasa kong article ganito. Ito, spoken word to ah. Hindi to nakasulat dyan sa parable. Spoken word to, pero ibang denomination preacher itong nabasahan ko ng outline niya, no? Sabi niya, of course, iba pa yung reward sa salvation. Para yung unawa namin eh. So ito yung spoken word. Yung sipag sa pagkaberean, sa paglilingkod, mas malaki ang reward. Iba ang reward doon sa nababasan yung isang talento. Ganon din sa trabaho, di ba? May basic pay, may bonus pay. So, pag-usapan natin yung parabola. Kasi akala nyo sa parabola, literal na katulad natin sa mundo na mas naghirap yung nauna. Paano mo ipapaliwanag yung nauna? Kaya, di ba, hidden things ito eh. Yung nakasulat, hindi yan ang application sa tunay na buhay. Kasi, doon sa parabola, parang napasama pa yung nagrereklamo. Di ba? Napasama pa yung nagrereklamo eh. So, ano yung application nung nagrereklamo sa spiritual natin? Yan na lang ang sagot. Yan ang sa tanong. Yan kasi ang ibig sabihin ng tanong. Bakit sila ang haba ng tinarbaho nila, pareho lang ang bayad doon sa konti lang ang tinarbaho? So, spoken word hidden mystery nga to. Dito sa Progressive Revelation Ministry natin, hindi lahat ay nakasulat letra por letra. Kaya nga may tinatawag na thunders eh, unwritten word eh. Tao ang magpapaliwanag. Pag walang tao nagpaliwanag, hindi mo makukuha. Kaya mahalaga maging berean kasi aasa pa rin tayo sa tao, aasa tayo sa ministro.
Brother Pero hindi para inikulita, kundi turuan tayo maging berean, no? Hindi ko pa nasasagot. Sino yung magtatanong? Sister Jessie po. Pwede mo, patapusin mo lang, mabilis lang, ha? Para maintindihan ninyo na yung nagreklamo ang masama, isipin nyo yung mga Nicolaita Dynasty denomination ngayon. Sila, yung mga nauna, sila yung nagmana ng mga Star Messenger Ministry dati. Inuulit-ulit lang na lang nila yung Star Messenger Ministry. So meron din silang mali, no? Maikli lang to kasi magtatanong ka na eh. Yung ibang nakakaintindi, mag-isip na lang. Pero pwede kayo mag-follow up dyan, okay? O, Sister Jezreel. Brother, yung tanong ko po, sino po yung mga 11th hour worker? O, nasagot na yan kanina. Pakisagot nga yung nakarinig ng sagot kanina. Wala? Wala ba nakaalala? Kahit isa? Kahit sino? Parang exam nyo na rin yan. Mga end time yun, Berean daw. Okay, tama yan. Meron pa akong sinabi, mas maaga pa dyan. Apply sa atin. Kasi yung 11th hour worker na binanggit mo, parang positive yan dahil end time message eh. Pero, meron akong sinabing negative. Meron sinabing negative kanina. Walang nakaalala? Hindi, yung circle lang, yung dynasty. Hindi. Huli ko na sinabi yan. Hindi, may dynasty sa end time. May dynasty din sa denomination. Pero ang Yung 11th hour dynasty, worker sa yan apply yung sa mga atin, nagre-reklamo. Yung dynasty yan ang mga nagreklamo. Hindi yung progressive nga sa na nasa huling panahon, sa ating panahon. Yung progressive sa ating panahon, yan yung mabuting application ng 11th hour worker. Pero meron ako type ng 11th hour worker na negative. Pero yan yung unang-una ko sinabi kanina. Sino nakaalala? Wala. Mga Nicolaita. Pwede mong tawaging Nicolaita pero tumbukin natin. Ano yung 11th hour worker sa ating church, ha? Hindi ko na sasabihin ng ibang church. Sa ating church, ano ang negative type ng 11th hour worker? Traditional nga, sa Belen Discarte. O sige, papaliwanag ko sa inyo. Uulitin ko sa inyo. Sinabi ko na yung positive, no? Kay Jezreel. Ito yung negative. Sinabi ko kanina. Scribe nyo mabuti, ha? Hindi. Yung tanong, sana ma-scribe nyo. Ang negative na winaldas mo yung malaking oras mo, nagka-cramming ka sa huling oras. Di ba may ganyan sa school? Winaldas yung oras niya mag-aral, tapos pagdating sa huling sandali, magka-cram siya. Meron din ganyan sa trabaho, meron din ganyan sa bahay. Kahit dito, sa paggawa ng pictures, meron din ganyan, no? Nung maaga-aga pa, relax pa, ayaw pa gumawa, no? Sa huling minuto, magpupuyat para lang magawa yan. Siguro nangyari din sa iba-ibang aspeto ng buhay natin. Pero, yan ang negative type. At bigyan ko kayo ng nangyaring negative sa history. Sa World War I. Tatapusin nila ang giyera sa 11th month. Sa 11th day. Sa 11th hour. So, nung malaman ng mga nagigiyera na matatapos na ang giyera sa oras na yan, inubos na nila yung bala nila. Yung mga kanyo nila. Ang dami nilang napatay. Mas marami silang napatay doon sa bago mag 11th hour kasi sayang naman yung kanyon bala nila, no? Ngayon, dito tayo ngayon. Yung medyo negative, ibig sabihin, meron tayong panahon na nawaldas. Bakit ayaw natin pumasok sa Kadesh Barnea agad? Gusto pa natin umikot sa disyerto. So, yan ang negative ng 11th hour. Ibig sabihin, ito ay extrapolation. Ibig sabihin, additional application para sa ating buhay. Spoken word mystery rin ito.
may 20 years tayong nawawala sa hukom training, no? Nag-urong-sulong o kaya na hijack o na amnesia, etc. So, parang 11th hour na tayo ngayon kasi mamamatay na ako eh. Tapos yung wala pang naiwang magpapatuloy. Hindi pa nakuha lahat ng mensahe. Nalimutan nga na amnesia na traditionalize. No? Dapat sa loob ng 20 years nakuha na yan. Ngayon meron kayong alam kakaunti, pero yung detalyado, yung disiplina wala. So ngayon humahabol tayo. Siyempre sabi sa Bible ang hope, mahalaga yung hope, pinakamalaga yung hope. Mag-hope tayo na makahabol itong ministry natin na mapakinabangan at maimensahe, maituro sa iba itong progressive sa hukom. Brans, tanong. O, sige. Kung nagiging misconception ng mga tao dun sa 11th hour worker, and paano natin, di ba yung sinabi dun sa 11th hour worker na paano natin siya i-align sa cultural at saka historical text? Yung tinatanong mo, nasagot ko na yan kanina. Pero sino kaya pwede sumagot ngayon, no? Okay. Kung may makasagot na hindi manggagawa, bigyan ko ng 1K. Sister Merlin, Sister Jezreel. Wala na, no? Okay. O sige, so walang makasagot. Ito yung sinabi ko kanina. Bibilisan ko lang kasi nasagot ko na yan kanina eh. Ang isang misunderstanding, marami yan. Ang nabanggit kong misunderstanding kanina, yung parang tanong ni Dalaga yun eh. Si Dalaga ba yung nagtanong? O si Annalisa. Kawawa naman yung nagtrabaho ng buong araw. Pareho lang ang sahod sa nagtrabaho ng 1 oras. Ngayon, ano yung misunderstanding dyan? Yung reward, yan na rin ang sahod. No? Tawag natin pabuya at sahod. No? Pareho lang yan. Hindi yan pareho. Iba yung pabuya. Hidden mystery nga yung pabuya. Ang misunderstanding, hidden mystery yan. Hindi lang yan maliwanag dyan. Ano pa yung ibang misunderstanding? Kasi yung ibang denomination, wala yung end time eh. Wala yung paliwanag sa end time message. Sila nakakahon yan eh. Nakakahon sila. So, yung dynasty ngayon, hindi na alam sila yung dynasty nung nagre-reklamo eh. Bakit? Parang hindi na kailangan ng mga hidden mystery buksan sa end time. May kakaunting nakakaalam yan. Pero karamihan ng nasa denomination, kontento na sila Brother F, tanggap may tanong po ako. Sister Merlin? Ano po yung reward dun sa 11-hour worker po? Ano yung? Reward po. Word? Salita? Reward po dun sa 11-hour worker. Hindi nakasulat 11th hour worker, nakalagay on the 11th hour. Tapos may dumating at binayaran ng sinahuran din ng pareho. Yung 11th hour worker, hindi yan nakasulat letra por letra. Ang nakalagay ay sa 11th hour. So, ibig sabihin, ito ay parang spoken word understanding lang to saltang 11th hour worker. No? So, yan yung nakalagay, basta nakalagay, basahin nyo yung Matthew 20 ba yan? Nalimutan ko yung chapter. Pakicheck yung outline. Matthew 20 ba? Hello? Tulong naman titingnan nyo yung outline eh. Matthew 20 ba? Hindi. Matthew 20 po. Salamat. Sa Matthew 20, iba yung nakasulat sa Bible, pero kailangan natin unawa. So itong worker, 11th hour worker, ay unawa to na yung trabahador, yung inupahan sa huling oras. Kasi hanggang 12 o'clock lang eh.
Kaya 11th hour worker nakasulat. So basahin mo yung Matthew 20 para makuha mo yung mga wording dyan. Ang kailangan mo unawa kailangan mo yung revelation. So yung revelation may layers yan, may mababaw na kunwari, pag denomination, abot nila yung salitang 11th hour worker. Pero yung mga pinapaliwanag natin, baka meron mang di makaabot yan. Kasi may church ages, may star messengers, no? May dynasty ng denomination. So, bilang sagot sa kanina, na tanong ni Berna, na misunderstood, yung nagreklamo, siguro, ang ibig sabihin ng unawa ng misunderstanding ng denomination dyan, huwag kang magreklamo kung anong inabot mo, di ba? Although hindi naman mali yan, pero hindi ganyan kababaw. May malalim na type yan. Yung dynasty, isa sa malalim na type yan. Pero another malalim na type yung apply sa atin. I-realize natin, mayroon na tayong oras na nasayang. At ito hindi nakasulat sa Bible yung mas maagang nagtrabaho, kunwari, hindi to church ages. Kunwari, buhay natin to. Yung mas maagang lang naglingkod sa Diyos, kaya sa huli na naglingkod sa Diyos, mas malaki ang reward, siyempre. Mas malaki ang kunwari, buhay natin yung 12 hours. Yung buhay mo, nawaldas mo, kalahati ng buhay mo dyan, no? Sa basura or sanlibutan. Ano yan? Type yan naman reverse type. Parang sa prodigal may mabuti, may masama. Kung ang buhay natin ay 12 hours, 11 hour ka na humabol, at least ang puso mo may paghabol. Ang kabutihan dyan, gusto mo humabol. Pero ang negative dyan, meron ka ng panahon na nawaldas. Yan ang another type. Okay? Yan, hindi nila abot yan. Okay? Sa PTA lang natin maintindihan yan. Pwede kasama ng progressive ministry. Kasi sa PTA, marami tayong na waldas na panahon. PTA, LCM, kahit Berean, no? Yung PTA lang naintindihan natin kasi nalulungkot tayo pag na-damage yung anak natin. Pero yung Berean, LCM, di natin na-realize na may damage din dyan. Hindi lang natin napapansin. Pero kasama yan. Kasama yan. So yung Kadesh Barnea versus umikot sa disyerto ng 40 years, may nasayang na 40 years sa buhay nila. No? Meron na nga hindi nakapasok Yan ang type din ng 11th hour. Malalim to. So, dito tayo sa positive side. Yung magiging positive yung hindi naman sila talaga nagreklamo, no? Yung mga maagang nagtrabaho, may reward talaga yan na mas malaki dun sa huli na nagtrabaho. Biblical yan, pero nakatago yung hiwaga yan. Hindi yan nakasulat. Okay? O sige, hindi ko kayang ubusin lahat ng misunderstanding. Tanong lang kayo. So, salamat sa tanong. Tuloy ang paggawa ng tanong. Jezreel, Merlin, damihan nyo. Hikayatin nyo. Meron po bang miracle na nangyari doon sa 11 hour? Hindi doon sa parabola. Ang miracle na lang siguro yung revelation natin. Kasi doon sa parabola, parang ordinaryong ordinaryong nangyari lang, nagreklamo lang, no? Tapos sinahuran lang. Pero ang miracle niyan, ano yung nakatagong mensahe niya? Halimbawa, ito yung miracle. Nawaldas mo na kung 12 hours, nawaldas mo na yung 11 hours mo. Sa isang oras ka naghabol, pero pinahabol ka pa ng Diyos. Miracle yan. Kunwari, ngayon lang tayo nagising. Panginoon, meron dyan nagising, no? Sana tuloy-tuloy yung gising niya. Kailangan ko siya tumawag araw-araw Panginoon, nag-pray siya. Nasayang yung mga panahon na hindi ko na-train si Ryan, si Mama, si Papa, si kapatid ko. Kaya yung mga anak nila, napaka-worldly, napakasama ng salita, ganyan. Tigas na ng puso sa Diyos, na Nicolaita pa ng ADD. So, kung marunong ka umiyak ng ganyang klaseng pagsisisi, parang pinagbigyan ka ng Diyos. Katulad yan yung magnanakaw sa krus. Parang nasayang yung buong buhay niya, pero nagbereyan siya sa 11th hour, no? Huwag nyo sasadyain yan kasi buhay nyo miserable. Ang liit din na reward niyan. Nakakahiya din. So,
Miracle pa rin yan kasi naawa ang Diyos sa'yo. Si Samson, ano sabi ni Samson? Lord, minsan pa bigyan mo ko tsansa na makapaglingkod pa sa'yo. Kasi winaldas niya yung malaking oras niya sa worldly. Ang laki ng pabor ng Diyos sa kanya pero winaldas niya. Hukom sana siya eh. Pero worldly siya, nababae siya, kung ano pa. Ngayon, bulag na siya, pinapalo rin siya ng Diyos. No? Nabulag siya, na walang kapangyarihan niya, naging bihag na lang siya ng kaaway. Pero humingi pa siya ng tawad sa Diyos. Tapos, pinagbigyan siya ng Diyos. Pinagbigyan siya ng Diyos, yan yung Tagalog booklet ni Branham na minsan pa, spoken word. Sa English, one more time, once again. Kanta ni Matt Redman, once again. Gusto ko sana yung original eh. Gusto ko sana yung original. Once more. Once more. Pero bagay ang once again. Once more. One more time. Once more. So, milagro yan. Yan ang milagro. Tingnan mo, kung meron siguro sa atin PTA na gising, milagro yan. Kahit na hindi pa perfect si Remy, may milagrong nangyari. Ewan ko, nare-recognize niya. Kasi medyo naihabol niya si Ed eh. Kundi, tuloy-tuloy na yan. Katulad ng ibang mga yung pinabayaan lang mag-worldly, pinabayaan lang kumain ng basura na sa libutan. Ayan, magandang share screen, maganda i-share nyo to sa giant groups, kahit Tagalog na giant groups. So, yung mabawi mo yung anak mo sa apoy, it doesn't mean safe na ngayon, pero may lumaki ang tsansa kasi nag-assert na siya. At yung training na hinahabol, hindi pa siya perfect kasi marami pa siyang akalang sariling diskarte na parang safe yung kamag-anak, safe yung kamag-anak naman eh. Di ba? Hindi nyo nakikita yung danger na sanlibutan. It doesn't matter kung kamag-anak mo yan o hindi kamag-anak. Ang danger, yung daya na sanlibutan. Yan ang pinakamalaking danger. Nakaka-influence yan, nakakabago ng puso yan, ang isip. O, nakaka-brainwash. May brainwash sa Diyos, may brainwash sa demonyo. So, milagro to. Kung sa 11th hour, nakahabol ka. Emphasize yan bukas. Ano pa yung ibang milagro dyan? Yung salvation. Di ba? May nauna, may nahuli. Pero, ililigtas ka pa rin. Ano pa yung ibang milagro na hindi nakasulat dyan? Yung reward. Di ba? Kasi hindi mo nabasa yung reward dyan eh. Ang nabasa mo lang dyan yung parang sahod. Sahod ang tawag natin dyan. Yung isang talento. Hindi yan reward. Sahod yan. Yan ang kapalit ng pagtrabaho mo. So lahat tayo, sana makaabot tayo sa minimum sahod. Diba gusto niyo na minimum, di ba? Ayaw niya na bumaba sa minimum. So ibig sabihin minimum spiritual sahod, at least man lang sa mata ng Diyos makapasa tayo bilang berean. Di ba? Makapasa bilang berean, sana makita ng Diyos sa puso natin at alam nyo paano i-control ang puso nyo na sisikap talaga kayo na gumawa ng tanong, tumulong sa hukom ministry, etc. Mag-witness, no? Yung bakanteng oras nyo, huwag nyo unahin yung mga basura, unahin nyo yung mas may sustansya. Then, pag nakuha nyo yung sustansya, saka kayo mag-ice cream o mag-chocolate, mag-chichirya. Ibig sabihin, unahin nyo yung mas mahalaga. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan na parang mas disiplinado pa kayo pagdating sa ibang bagay. O pagdating sa Diyos, okay lang. Di ba? Hindi ko alam kung yung salary tsaka wages ay magkaiba. Pero yung term ko, reward, no? Wages. Pakipaliwanag na lang kung sino nag-share ng wages, ha? Baka sa school, iniba pa nila yung wages sa salary. Sa akin, iisa lang yan. Yung reward ang iba. Pero kung ang term ng sanlibutan, wages ay reward, pakipaliwanag na lang. Kung si Remy, o yung mga may alam. O sige. So, sana sa
Sana naman may nagmo-monitor sa share screen kung yung multiple share ay lumilitaw. Kasi kontrolado pala ng nagpupukol yan. Kontrolado ng nagla-live yan. So, okay, tuloy tayo sa ating tanong. Hindi mo pa alam. Kung ganyan lang kalit, wag mo na i-flash. O sige. Ayan. Sa turuan mo paano magpalaki, no? Pag rectangle, eksakto yan. O sige. Follow-up tanong. Tingin kayo sa outline. Lahat kayo matuto tumingin sa outline. Sabay, yung tinutukoy kong outline, mga illustration yan eh. Sequence na illustration. Pero meron siguro hindi ko na ilagay sa illustration, binanggit ko rin, no? Sana ma-flash nyo. Sino sa atin may tanong? Check nyo yung Apostolic Doctrine, check niyo yung 2 outline. Itong 2 outline, check nyo kung alam nyo na ba lahat. Gusto ko na dagdagan eh. O gusto nyo exam ko kayo? Hello. O exam muna ako. O sige, mag-exam muna ako. Wala muna magtatanong, no? Ano ang mga antas ng may nagsasalita? Hello. May nagsasalita? Putul-putul eh. Si Star Ann ba to? Ay, si Marjorie. Putul-putul eh. Siyempre, marirecord din yung putol-putol, no? Sige, habang putol-putol, ipaki-PM na lang. Paki-type. Paki-PM kung sino yung malakas ang signal, no? Sa group chat. Tapos may tagabasa na lang. Putol-putol lang boses eh. Tulong naman, no? Titingnan nyo yung outline eh. Matthew 20 ba hindi? Mananawagan ako lagi at kailan manawagan kayo lagi. Salamat. Sa amin talaga. Sa Matthew 20, paano kung di pa nila nagagawa? Matthew 20 ba hindi? Mananawagan ako lagi at kailan manawagan kayo lagi. Salamat. Yung mga anak ninyo, assert na kayo kung di pa nila nagagawa. Matthew 20 ba hindi? Mananawagan ako lagi at kailan manawagan kayo lagi. Salamat. Yung mga anak ninyo, hindi kayo madalas magtayo at mga nagagawa. Matthew 20 ba hindi? Mananawagan ako lagi at kailan manawagan kayo lagi. I-assert nyo ngayon. Yung mga anak ninyo, hindi kayo madalas magtayo at mga nagagawa. Matthew 20 ba hindi? Mananawagan ako lagi at kailan manawagan kayo lagi. I-assert nyo ngayon. Yung mga anak ninyo, hindi kayo madalas premature. Matthew 20 ba hindi? Mananawagan ako lagi at kailan manawagan kayo lagi. I-assert nyo ngayon. Yung mga anak ninyo, incubator, mature. Ilagay sa incubator yung manawagan ako lagi at kailan bata sa i-assert nyo ngayon. Yung mga anak ninyo, incubator, mature. Ilagay sa incubator yung manawagan ako lagi. Hello po. Si Joanna po. Yung tatanong yung sa pinakalas po ng nakita ko po kasi nun yung sa pinakalas po ng Bright Super Church po yun. Hindi ko po kasi nag-exam. So kung ano relate ng 11th hour worker dun sa Bright Super Church. Or related po ba siya 11th hour worker dun sa Bright Super Church? Or related po ba siya 11th Bright Super Church? Lilitaw lang mo. Or related po ba siya 11th hour? Hindi ko sinasabing walang katulad niya sa Church Asia. Ang pinakakatulad niya, Ephesus. Hindi ko sinasabing walang katulad niya sa Ephesus kasi katulad niya, Ephesus. Walang denominasyon. Hindi ko sinasabing walang katulad niya sa Ephesus kasi katulad niya, Ephesus. Ngayon kasi kahit end time may bakod yan tulad niya sa Ephesus kasi hindi mo pwede share yung miyembro ko. Kahit end time may bakod tulad niya sa Ephesus. Ayaw rin ni pastor na yung pwede share yung share. Kahit end time ayaw rin niya makinig sa iba. Ayaw rin ni pastor na gusto niya kanya-kanya. So hindi ayaw rin niya makinig sa ibang end time umabot sa ganyan maturity. Pero bawat church age, bawat Star Messenger, pansamantala naranasan yan. Nung lumabas sila sa Katoliko, wala pa silang denominasyon nun. Na objective, nagsasaliksik sila sa Bible, no? Pero nung panahon ng Book of Acts, yan ang pinakamalapit sa Super Church. Siyempre, sa panahon ng Middle Ages, kahit lumabas ka sa dating denomination,
yung pagiging super church mo, sandali lang kasi magde-denomination ulit eh. Mag-Nicoleta ulit. So, yung Book of Acts, yung bagong labas ng Kristyanismo, bagong baba ng Espiritu Santo, nagbahay-bahay sila. Ngayon, meron ding nagbahay-bahay sa church ages. Pero doon kasi sa Acts 2 na Day of Pentecost, parang super church kasi, yung mga maling aral, hindi pa pumasok. Doon sa Dark Ages, meron na maling aral eh. Kahit na parang super church sila na Berean, maraming bagay hindi pa na-restore sa kanila, sa unawa. It doesn't mean yung talento nila na bababa Pero dito lang sa end time, makakabalik tayo sa Book of Acts. Kung matutuloy ang DBBS nyo, kung magsipag kayo sa DBBS nyo, parang Book of Acts ulit yan. Although, may ibang denomination, siguro nagagawa na yung gusto natin gawin, gusto kong gawin natin, no? Pero, ang problema, Nicolaita sila or lukewarm sila. Sabihin, yung mensahe nila, hindi umabot sa mensahe na end time message o yung mensahe natin. Pero baka may nakakagawa sa kanila ng house to house. Pero, yung nandito tayo sa end time message, na pag nag-house to house kasi tayo, wala nang exclusive club ng ministers. Lahat gumagana yung fivefold gifts sa bawat isa. Para super church yun, no? Kumbaga, lahat ng kapatiran ay parang katulad nung type nung Aaronic tsaka Levitical priesthood. Kayo ay royal priesthood lahat. Lahat hindi exclusive club ng ministers. Kayong lahat ay tagapamagitan, kayong lahat ay nagbi-witness, no? Kayong lahat ay naghuhukom, nag-aalalay. O sige, tanong. Sino magtatanong? Brother, hindi maka-share screen yung iba pag hindi naka-share screen yung host ng call. O, Sister Ami, kailangan mag-share screen ka? Hindi ko alam yan Ako, subukan ko mag-share screen. O, naka-share screen ako, Sister Yed. O, kaya. Nakita niyo yung share screen ko? Wala lang laman, no? Nakita niyo yung share screen ko? Hindi. Nakikita ko eh. Nakikita sa laptop pwede. si Mama nag-share screen. Temporary salo na lang yan. Kunwari, para hindi pumangit yung live. Pero, dito, dapat, ang share screen, saka pinukul dun. Diba? Temporary lang yan kung Stop ko na. Okay. Pero, ayusin nyo, at least may thumbnail, may Huwag nyo pabayaan tulad nga, hindi lang Sister Ami, kahit sino sa inyo. Huwag nyo pabayaan walang share screen. Kaya mag-share screen kahit yung nag-start ng Telegram ay hindi nag-share. Pero kasali na rin sana kung kaya, no? Paki-share kung kaya. Baka nawalan lang internet. Paki-share screen. Ako nga, kaya ko mag-share screen. Okay. So, may nagtatanong eh. Sino yung magtatanong? Pagpraktisan mo na rin ngayon, Sister Remy, paano expand, no? Kasi na-discover na niya paano magkainin landscape eh. Gusto ko sana ma-record sa Simon kung nagawa niya yung colossal time clock na palit ang oras. Ita-type ko pa yun sa dahil wala kaming komunikasyon, hindi ko alam kung nagawa to o hindi. Kung mangyari, ito na lang ipakita nyo bukas. Pero sana meron yung dating orasan na palit ang oras. O sige. Tanong pa kayo? Kung wala, mag-exam tayo. Sige. Tanong kayo. Ano po yung nakakapagligtas tao at hindi po nakakapagligtas tao? Si Ruth yata yung nagtanong. Pakiulit. Opo. Ang tanong po niya, ano daw po makakapagligtas tao at hindi? Gagamitin ko yung topic para sagutin yan, Magtrabaho ka ng basic salary. Parang pala rin nakakarin yan, Ibig sabihin, may minimum kang trabaho na dapat mong gawin. Para, ibig sabihin, magtrabaho ka.
Whether naka 1 oras ka o naka 12 hours ka. Siyempre, yung hindi lang nakasulat sa parabola, pero may reward ka pag may extra oras ka. Pero lahat may basic pay. May basic pay. Tingnan yung magnanakaw sa krus. Pinasali, di ba? Yung minimum na paligtasan, syempre, yung pagkabere yan. Na repentance. Siyempre, wag ka naman magsugal na gagayahin ko yung magnanakaw. Last minute na. Saka ako magsisisi. Sabihin ko sa'yo, hindi mo magagawa yan. Kasi, sinadya mo eh. Di ba? Yung binibigyan ng Diyos ng tsansa, yung sincero. Eh kung hindi ka sincero, kunwari, magliwaliw muna ako, saka na ako magsisi. Di ba? May mga ganon. Ay, hindi kayo makakasisi. So, kailangan sincero sa puso mo kasi yung Berean na binigyan na Berean na pagsisisi, yung sincero, no? Eh, hindi niya sinasadya yan. Actually, miserable nga yung buhay ng ganakaw eh. Dito nga sa Kristyanismo, Kristiyano ka na, nagloko ka, papaluin ka ng Diyos. Hindi masarap ang buhay na pinalo ng Diyos. Kung tunay na Kristiyano ka, eh paano kung hindi ka pinapalo? Baka hindi ka pa selyado. Kawawa ka pag baka hindi lang sa hindi ka kasama sa rapture, baka may mark of the beast ka, di ba? Sabihin, hindi ka rin foolish na maging wise. Nawala mo, baka hindi ka na nawala na yung virginity mo. Tumigas na yung puso mo habang buhay. So, iyakan nyo na yung kamag-anak nyo, pinabayaan nyo na, sir, wala kayong plano na ma-recover sila. Kasi wala tayong tawagan sa telepono eh. So, yung mga malalayong anak na tumigas na yung puso, parang wala kayong planong leverage sa kanila. No? Kahit man lang konsensya. Ginagalang mo pa ba ako bilang tatay? Okay. So, hindi pa kailan planado yun kasi mahirap-hirap yun eh. Kasi yung planado, magkaroon tayo ng komunikasyon. Gawin muna natin yung mga kaya natin dito. Kahit yung mga dito, nasa panganib eh. Yun nandito. So, sabihin, tumawag na kayo. Mag-set na kayo ng regular na tawag. Okay, so sagot yan, Sister Ruth, no? Dati nang tanong yan, sasagot yan eh. So, yung bere yan, hindi yan isang set ng aral. Diba? Dito sa end time, tinataas nila yung minsan ni Barbanam to the point parang yan ang kailangan mong abutin para ma-born again ka. Pag sinayang bere yan, tutimbangin ng Diyos kung ano yung binigay niya sa'yo. Susukatin ng Diyos, may kaya ka ba? Sinasadya mo lang ba na mag-late-late? Sinasadya mo lang ba mag-absent-absent? Kunwari, pagod, trabaho, anong ganyan. Bakit hindi mo idahilan yan na hindi ka makakain, di ba? Yung iba, kahit na late sa pagkain, kakain pa rin eh. Di ba? So, meron sa atin hindi sincero. So, ang pagkabere yan, sincero yan. So, ano ba yung inabot ng iba? Yung inabot ng iba, meron sa level ng protestante, nasa level ng Pentecostal. Iba, nasa level ng Kristyanismo. Meron sa Middle East. Hindi pa niya kayo distinguish, Katoliko, Protestante. Basta, alam nila Kristiyano sila, pinagpapatay sila. So, hindi mo pwede ipantay yung alam natin sa alam nila. Yan ang pagkabere yan. Yan yung ibig sabihin ng term pagkabere yan, no? Kung ano yung pinapakita sa'yo, meron kang hunger talaga sa truth. Sa abot ng kaya mo, lalakarin mo yan. So, tinuro din ng propeta yan sa bawat church age. Pero bukod sa church age, ito hindi na tinuro ng propeta. Sa bawat lugar, hindi rin, meron kasi lugar na walang internet. Kahit may internet na, may mga taong mahirap din. So, bawat tao, may utang sa Diyos ng pagkabere yan. Ano ba yung kaya mong abutin? Kaya mo ba abutin yung nasa katabing bahay mo na Episcopal Church o Oneness Church, UPC? Kahit Nicolaita pa yung leader, Nicolaita pa yung denomination, yung kaunting katotohanan na abot mo, na alam ng Diyos na maabot mo, utang mo yan sa Diyos, di ba? So, marami pala sa end time, kahit hindi marinig ang mensahe natin, pwede maligtas. Tandaan nyo, kukunti lang yan, ha? Kasi, kaya naman nila mag-Facebook, internet, eh. So, hindi yan marami. Pero meron. It doesn't mean, okay lang na
It doesn't mean okay lang na wag makinig. Bawat buhay na Kristiyano pagdating sa rapture, gusto ng Diyos umabante sila. Pag sinadya mo hindi umabante, foolish virgin ka. Okay? Kahit na mukha ka matino, no? Nakakaingit na mahaba buhok, palda, walang makeup. Okay, okay, sa mata ng Diyos, ikaw ba, kaya mo ba umabante pero hindi ka umabante? Brother F, O sige, sis. may tanong lang ako. Pwede bang 11th hour worker ka, sumusunod ka pero tinatamad ka, nagrereklamo ka, pero sumusunod ka pa rin. Okay lang po ba yun? Masasapawan dapat yung reklamo. Masasapawan yung tamad. Kasi ganito eh. Ang iba ang Kristiyanong kasama sa rapture, iba yung Kristiyanong maiiwan. Ang tunay na 11th hour worker, may nararamdaman siya. Katulad ng kwento ko kanina, may panahon na nasayang, naghahabol. Yung 11th hour worker, hindi to nakasulat sa Bible. Para sa mga tamad, parang tuwang-tuwa, konti lang ang trabaho ko, pero pareho lang ang sahod. Parang manggagancho, no? ang spirit niyan, naghahabol yan. Kunwari, matatapos na yung araw, hindi pa tapos. Dalian mo. Yung mga nagmamason, alam to eh. Pero hindi lang yan sa mason. Meron tungkol sa broadcast pictures, meron yan tungkol sa schoolwork, o pagluluto. Late na ako, tanghali na. Yung mga customers lumipat na sa kabilang kantin. Karinderya. So, di ba, meron tayong term na samantalahin ng pagkakataon. Sa trabaho, may ganyan din eh. Kung late ka, hindi nabawasan ang kita mo o hindi mo nakuha yung kita. The early bird gets the early worm. So, meron din dito, pag ikaw ay tinatamad, kalugihan mo yan. Ang nakakatakot yung maiwan ka sa rapture. Pero ang tunay na 11th hour worker, matatalo niya yung katamaran niya. Totoo, lahat ng tao nakakaranas ng katamaran eh. Pero, alam niya yung consequence, hindi siya bulag. Dahil alam niya yung consequence, ma-overcome, di ba sabi sa Bible, overcomer. Sa sanlibutan, maraming nag-overcome. May nagsipag, kumita na abroad, OFW. May magaling ang nag-graduate, maganda ang hanap buhay, 1,000 sweldo. Ipanglilibang lang sa sanlibutan. Sabihin, merong nagtatagumpay sa lupa, na-overcome nila yung katamaran nila. Hindi lang naman spiritual ang ang may katamaran eh. Meron ding material, physical eh. Pero na-overcome nila kasi alam nila, pag tinamad sila, mapuputulan sila ng kuryente. O yung damit na nilublob ko sa sabon, babaho. Pag tinamad ako, isang araw, saka na, nakadalawang araw, naka-isang linggo, naku, sobrang baho. Hindi ko agad binanlawan. Pag binanlaw ko, hindi matatanggal ang baho. Kailan doble, triple trabaho. Another babara na naman. Wala. So, walang washing machine. Gumamit ako ng pambomba. Yan ang washing machine ko. Pero, dapat hindi ganyan kahirap. Tinamad ka lang doon sa mahalagang oras na yun. Alam ng taga-sanlibutan, pag hindi sila nag-overcome, magdudusa sila eh. Kaya nag-overcome sila. How much more sa spiritual? Ibig sabihin, kung kaya mo mag-overcome sa sanlibutan, kaya mo rin mag-overcome sa spiritual. Ako, kunwari, tinamad ako bumaba pagtanghali. Ay, sobrang gutom ang maranasan ko. Mas dami pa, darating na ibang dapat gawin. Ay, lilipasan talaga akong gutom. Ang kain ko na, alos gagabi na bago kumain. Buong araw, hindi nakakain. So, may consequence. May consequence pag tinamad. So, kung ikaw ay tunay na 11th hour worker ng Diyos, hindi ka tatamarin. Yung spirito ng tatamarin, yan yung mga nagrereklamo sa parabola. Bakit to? Dapat mas malaki sa amin. Hindi tamarin. Hindi lang nakasulat yan. Itamad ko na lang. Gumaya na lang ako dyan. Di ba? So, yung tipo ng tamad, yung nagrereklamo.
So, yung tinanong kanina ni Menana Dynasty, kasi baka naintindihan na niya, kayo hindi nyo naintindihan eh. Yung mga denomination ngayon, katamaran yan, kunwari, kailangan pa namin alamin yung communion. Hindi lang denomination, pati end time eh. Kailangan pa ba namin alamin yung Melchizedek? Kailangan pa ba namin alamin yung Malakay 4, 5, 6? Gusto ng Diyos, alamin mo eh. Kailangan pa ba namin yung pamilya na assert na yan? Pero may damage pag di mo ginawa. So, isabihin, kalooban ng Diyos yan. So, yung mga nagre-reklamo sa mga dynasty, kailangan pa ba namin ng progressive revelation? Kailan pa ba namin alamin yan? Kailan ba namin maging berean? Basta tinanggap namin si Kristo, tapos na, di ba? Bukang bibig lang yung tanggap. Katamaran yan eh. Okay? So, yan ang sagot ko sa iyo. Makakaranas ka ng katamaran, pero ma-overcome mo yan. Pag hindi mo yan na-overcome, maiiwan ka. Ikaw yung mga nagreklamo. Yung nagreklamo, pwede i-type yan sa maiiwan sa rapture eh. O sige. Sabi mo kanina, Brother F, tayo yung 11th hour worker. End time lang po ba yan o kasama rin po dyan yung yung dating daan SDA? Yun sinabi mo po kanina. Mas malapit tayo kasi sila kung 11th hour worker, kailangan nila maging berean. Pag sinabi ko kasing 11th hour worker, parang yan yung ginagamit ng Diyos sa huling panahon eh. Nagagamit sila pero hindi sila nagagamit kumpleto. Ang gamit nila stepping stone lang. Bahagi lang, kumpara mo. Meron silang konting katotohanan, yung konting katotohanan yan nagagamit sa iba. Ang problema, pag may na-convert sila, ninikulaita nila eh. Ayaw na makinig sa iba eh. Yung miyembro nila, mas magiging tunay na 11th hour worker sila kung ang miyembro nila hindi Nicolaita. Hindi naging Nicolaita dahil sa samahan. Naging Diyos-Diyosan yung samahan. Sana ma-share nyo to sa kahit sinong kilala natin, no? Mahal natin sa buhay. Sana dapat lahat tayo nag-witness na eh. Hindi nyo dapat Diyos-Diyos. Ito yung spiritual na Diyos-Diyosan sa 10 Commandments. Hindi natin dapat Diyos-Diyosan yung samahan natin. Hindi natin dapat Diyos-Diyosan yung tao. Ang Diyos natin yung mensahe, yung salita ng Diyos. So meron silang sinabing katotohanan, nandun ang Diyos. Pero nandun lang ba? Hindi. Saan man lumitaw yung sharing na yan, ng katotohanan na yan? Sino ba yung nagdadala ng progressive? Doon ka mag-focus. Ibig sabihin, hindi ka sarado sa maliliit na katotohanan nila. Pero kawawa yung mga taong nagsara dahil dun. O tama ang turo ko rito, kaya huwag ka na makikinig sa iba. Ha? Dito ka lang makikinig. Hindi lang ADD ang ganyan. INC ganyan. Katoliko ganyan. Protestante, maraming ganyan din. Pentecostal, kukonte sa denominasyon, kaya magsaliksik sa iba. Pero karamihan, kontento na sila eh. Sila yung reklamador. Reklamador, in a sense, kailangan pa ba namin gawin yan? Diba? So, di ba pwede, ito lang ginawa namin, pwede na? Bakit kailan pa namin saliksikin yan? Di ba? Kailan pa namin i-apply sa buhay yan? So, yung mga nagni-Nicolaita, hindi bagay sa kanila yung 11th hour. Ang kaunting hawig lang is yung kaunting katotohanan na nagamit sa kanila. Kung merong namatay dahil hindi na kaya, walang pagkakataon, no? Sa liblib na lugar sa Africa. Pero yung nandito ngayon, nasa kabiasnan, wala namang gera, may internet, no? Available lahat. Yung anak mo pwede mag-share sa'yo. Obligado tayo maging berean. Pag hindi tayo naging berean, hindi tayo ang tunay na 11th hour worker. Tayo yung reklamador. Doon sa parabola. Pero kung nagberean ka, kahit kumbaga hindi ka nakakulong sa samahan eh. Bible lang absolute mo eh. Since Bible lang absolute mo, kahit hindi galing sa samahan mo ang katotohanan, sinasaliksik mo rin. Dahil merong mahahalagang mensahe. So, yung mahalagang mensahe, masasaliksik mo, mapapatunay mo, lalakarin mo. Wala kang denominasyon. Nire-recognize mo lang yung mga ginagamit, pero hindi ka kulong sa kanila. Kulong ka kay Kristo dahil ang buhay mo
ay nakasentro kay Kristo. Nakasentro sa salita niya. At kung anong kalooban niya, yan ang ginagawa mo. Bilang bihag ni Kristo, kung ano yung kalooban ni Kristo ginagawa mo, at yan na yung meaning ng salitang Berean, no? Pinapatunayan niya yung tama at ina-apply nila sa buhay nila. So, yung mga nakakulong sa denomination, hindi yan magiging 11th hour. Pwedeng nakatulong sa kanilang denomination, kasama na yung ADD sa denomination, no? Nakatulong sa kanila, pero hindi sila pakukulong doon. So, sana sabihan natin yung mahal natin sa buhay. Di ba, Bible ang absolute natin? Kung merong katotohanan nasa Bible, sundan natin, hindi yung samahan na kung parang Katoliko sarado na ito lang yung abot namin, dito lang kayo. Na kayo lumampas dito. Di ba? Yan ang Nicolaita. Galit si Kristo sa Nicolaita. Ang Nicolaita, hindi yan ang application ng 11th hour. Yung reklamador doon sa parabola, yan ang Nicolaita. O sige. Sunod na tanong. Sana meron ting oras sa exam. Meron pa magtatanong? Hello. Okay, gusto niyo mag-exam na tayo? Hello. Wala magtatanong. Yung hindi pa nakatanong, So, sana brother, utusan mo magtanong. Sister Merlin. Kanina po kasi nabanggit nyo na yung iba pong religion is hindi nila ina-allowed na makinig sa ibang mensahe yung kanilang member. Bakit po? Ang karamihan. So may kakaunting pamapayag pero karamihan bawal, no? 99.99%. Kaya ayaw nila pakinig kasi tingin nila mali yung aral ng iba, sila lang ang tama at madadaya ang miyembro nila sa ibang tao. Meron ding may totoo naman na nadadaya, pero ang daya hindi yung yung maling aral paliwanag eh. Yung daya ay Nicolaita. May kaunting katotohanan yung sinasabi nila na madadaya ang miyembro pero hindi na alam, para yung daya yan. Nicolaita, laban Nicolaita, no? Nicolaita ako, Nicolaita siya. Nung na-convert sa kabila, Nicolaita rin, no? Pero nagbumukhang Berean yung naagawan kasi pinapatunayan ayaw makinig para sarado. So, ang tunay na daya ay Nicolaita. Pero ang tinuturing nilang daya, maling paliwanag lang, daya na eh. Kunwari, nagkamali ka lang paliwanag, nagkamali ka ng unawa, daya na yan. Sa pagka-Berean, ang ultimate na daya at Nicolaita. Kung nagkamali ka ng paliwanag, kasi kung hindi ka Nicolaita, Berean ka, kahit nagkamali ka, pwede ka maayos. Magpapaayos ka, magpapakorek ka. Hindi ka magkakaroon ng bias sa puso mo, o emotion, o galit, o kailan mataniman ng galit para magsarado sa akin eh. Kailan gawan ako ng kwento. So, okay, so, yun. Yan ang dahilan nila bakit bawal sa ibang samahan makinig sa iba. Yung iba hindi lantaran sinasabi. Pero yan ang tawag natin deeds of the Nicolaitans. Yung lantaran, sino yung mga lantaran? Yung INC, no? Ewan ko sa RCC, pero ACQ, isa rin yun. Alam niyo ACQ? yung hinuhuli ngayon, ACQ. Ngayon, yung ADD, mukhang Berean sa TV. Pero, pagdating sa practice, Nicolaita. At, maaring meron na rin turong Nicolaita kasi bawal makapasok sa lugar ng iba. No? Kapilya ng iba. Hindi malapit, ewan ko kung umabot na sa level, wag na makinig sa iba eh. Pero tingin ko umabot na yun dyan. Kasi marami nang na-meet na ADD na talagang ayaw makinig. Hindi mo kailangan diktahan na bawal makinig. Yung grupo ni Jackson, pag hindi mo tinulak yung tao maging Berean, magiging natural Nicolaita yan. Yung grupo ni Jackson na
basta kagalit lang ni Jackson Sarado sila, galit sila kay Richard Gunn. Pati si Strowman, galit sila. No? Ibig sabihin, basta naging personal eh. Hindi yan naging patunay sa inong tama o mali. Bilang Berian, wala kang iwasan. Patunayan mo tama mali. Kung may mali siya, sabihin mo may mali niya. O dahil sa'yo, maraming napahamak ang kanilang anak, tsaka natuto pa estapa. Yan. Okay, so sana marunong tayo, may pag-ibig tayo, sabihin natin sa kapatid yung mali, huwag tayo matakot. So, yan ang dahilan, no? Bakit? Marami akong dating tinuturuan na sinabihan wag na makikinig sa akin. Ang dahilan nila, magaling ako magpaikot ng ulo. Narinig ko yan kay Pastor Aldo talaga. Kaya sabihin nyo talaga yung ginawa nila. Kasi mas malaking damage sa Manalite. Yung mga anak, nag-relax talaga sa PTA eh. So, okay. Sariling term mo lang ba to, Sister Remy? Co-worker complaints. Siguro ang tamang term dyan sa parabola. Earlier worker, no? Traditional worker. Yan. Okay. Brother F, nilagay ko lang yun kasi walang nag-share ng screen na iba. Ang hirap kasi naglilista ako ng tanong dito. Mag-share na lang ng picture yung iba. Tumulong naman kayo, Sister Sherry. Kahit wala kang tanong, pansamantala picture lang, baka maturing at level na magnanakaw sa cross, di ba? Sister Brother Owa, tanong, just maliban, marami na kayong tanong sa bahay, sa ibang tao. Kompleto na yung EA1 saka 2A. Sister Berna. Mahirap ka na screen, naglista ka pa ng tanong. Pero kailangan mo i-follow up yan na makopy-paste ni Simon, ha? Kasi isang linggo hindi na-copy-paste. Okay. Brother F, wait lang. Sa company kasi, di ba, yung reward, hindi naman yan sahod. Parang on the top ng bonus tawag natin sa kumpanya eh. Bonus. Incentives mo ganun. Sinaliksik mo na yung salary tsaka wages. Sister Remy, yung tanong sandali lang yan kasi ang haba ko sumagot eh. Maliban, hindi tanong yung sinascribe mo kundi sagot. Hindi man masama. Pero tumulong naman yung iba, no? Parang sa langit meron pa naman partisipasyon. Akong Okay, ginagawa, Sister brother. May. Kasi yung tanong tsaka sagot. So, iba na sana mag-share. Okay lang yan kung nag-scribe ka na sagot. Pero yung tanong, sandali lang mag-scribe. Kasi ang haba ko sumagot eh. Ano nga? Nilagay ko na magkaiba daw yung wages at saka salary. Ano yung tanong mo, Sister Berna? Hindi, sabi ko magkaiba daw yung wages and salary. Paki-Google search na lang para ako nagtatanong yan eh. Yung wages, number of hours. Tapos yung salary, fixed amount of money na sahod mo. Yung wages, number of hours na pinagtrabahuhan mo. Okay, salamat. So, yun nasa parabola, salary. Yung wages, hawig na rin sa reward, ano? Hawig na rin sa reward. Sige, salamat dun sa contribution. Kasi, tinuturo siguro yan nung nag-aaral pa ako nung tungkol sa ano yan eh. Tinuturo yan sa management. So, nalimutan ko na eh. Tingnan mo, ginugel lang ni Berna, no? Ibig sabihin, ganyan kabilis mag-aaral. Huwag nyo na kailangan gumastos, pumasok. Google lang, tas exam lang eh. Basta, disiplinado lang. Paki-share screen ng iba naman, no? Wala nang ibang mag-share screen. Ibahin nyo naman. Okay. Sige, wala na magtatanong. Yung marami yung gustong i-exam dati, hindi ko lang nailagay. Dapat na ilagay ko. Pero dito tayo sa malapit-lapit sa latest topic. Kung wala na magtatanong, panawagan ko na lang, yung anak ninyo, tignan dati si Sherry may tanong, pero ngayon wala. Sana may nag-assert
Asan na kaya si JP David? So, dapat ampun ni JP David yun. So, kasi may oras tayo. Dati, maraming nagtatanong, maikli ang kulang ang oras. Ngayon, parang may oras tayo, wala naman nagtatanong. So, kung wala kayong tanong, mag-exam na ako. Dalawa lang, pwede natin putulin yung question and answer. Pwede ako mag-exam. So, magpapa-exam na lang muna ako. Mr. Berna, pwede mo, ihiga mo yung cellphone mo para, ay kaso, dalawa ang share screen eh. Pero kung isang share screen, yung nakahiga, cellphone, pwede niya malapad. Sino yung nagsalita? Excuse po. Sarado mo nga yung pinto. May tanong ba, Sister Sherry? May tanong po kami, Bri F. Oo, dapat yung buong pamilya mo, dapat pinagawa mo ng tanong. Ano lang po Lahat kasi. sila. Dali na tanong na. Konti lang po kasi yung narinig ko masyado kasi may ano po dito maingay. Ano po? So, dito, pwede ko po bang tungkol... Opo, thank you po. Tungkol, para po kasi sa akin, parang sobrang sagrado po kasi ng bautismo. Pwede ko bang ask kung para saan po talaga yung bautismo? Narinig ko sobrang sagrado ng bautismo. Pwede po bang, kas naputol na ang bautismo? Pwede po bang fill in the blanks. Pwede po bang? Ano po kasi pagkakaintindi ko sa bautismo is like po parang commitment po. Tama po ba? Oo, tama. Pwede yan lang po, ba ang tanong mo? Pwede po bang malaman yung parang specific meaning niya po? O sige, anong pangalan mo? Ashley po, Tukas. Kaibigan po ni Cheryl po, May. O sige. Sana paalala kay Sherry May ha. Yung mga kapatid mo, dapat nakaupo, dapat gumagawa ng tanong. Okay? Dapat focus ngayon sa class. Buti kung Okay meron kayong ibang substitute na gawain, di ba? Kasi doesn't mean family, parang katulad, kapalit na ng Diyos yun. Okay, Sister Ashley, ito yung maganda yung tanong mo, no? Maganda nakasali ka dito. Pero sana lahat sila nakasali, consent pa sila. Opo. Yung bautismo, malawak yung word. Ang ibig sabihin ng bautismo, lubog. So, merong bautismo sa tubig. Ang tanong mo, commitment ba yun? Oo, kasi pag ikaw ay nagpabautismo sa tubig, gusto mo mag-commit sa Diyos. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung isa pang bautismo, which is bautismo sa Espiritu Santo. Ang bautismo sa Espiritu Santo, yan yung Diyos naman ang maglulubog sa iyo sa Espiritu. Isipin, malulubog ka sa presensya ng Diyos. So kung ikaw ay spiritually na bautismuhan, ikaw ay maseselyuhan. Katagalan, ikaw ay maseselyuhan. Bakit? Pag tuloy-tuloy ang presensya sa Diyos, paano yung presensya sa Diyos? Alam ni Sheremy yan, sharing yan, no? Training yan, yung aral sa salita ng Diyos, fellowship, no? Pag naselyuhan ka, maseselyuhan ka. Pag ikaw'y naselyuhan, yan yung kaakibat sa end time message na binautismo ng Espiritu Santo. Yan yung connotation niya, ibig niya sabihin. So, pag ikaw'y bautismado ng Espiritu Santo, ikaw'y selyado, ang karakteristik na makikita dyan, permanently, buong buhay mo, bereyan ka na. Ano yung bereyan? Yung nagsisisi ka sa kamangmangan. Pag nagsisisi ka sa kamangmangan, lagi ka nagsasaliksik, lagi ka nagtatanong, at hindi ka bias magsaliksik. Patas ka magsaliksik. Pag nakita mo mas tama, mas katotohanan sa Bible, lalakarin mo yan. So yan ang yan ang
bautismo sa Espiritu Santo. So, Okay po. Thank you sana po. paturo ka kay Sheremay. Yes Paturo po. ka kay Sheremay na marami pa ibang kailangan gawin. At Yes Sheremay, po. kung yung buong pamilya mo dapat makonsensya. Ewan kung nasa bahay kayo ninyo, no? Kung nasa bahay kayo ninyo, dapat lahat ng mga kapatid mo. Si Papa, si Mama, si Kuya, si Ate. Okay? Okay. So, sino Okay pa po. Thank you magpa-follow up po. ng tanong? Thank you, thank you. Ano, meron pa tayong ibang tanong? Exam na tayo. Wala na magtatanong. Alam ko marami pa din nakatanong eh. Kung hindi nyo pa nakuha yung ticket nyo na maaga, kunin nyo na ngayon. Kasi pag hindi nyo nakuha ngayon, hindi kayo nakakuha na maaga, hindi kayo nakakuha ngayon, o sana makakuha pa kayo pagkatapos ngayon. Okay? Ibig sabihin, ilagay nyo sa puso ninyo na ang inyong anak, magme-make up kayo ng question and answer. Okay? So, related dito sa topic. Pakinig nyo, pascribe nyo, then gawa kayo ng tanungan. Pag ayaw ninyo, o hindi nyo na binayaran yung kuryente, hindi nyo pinasok sa school o hindi nyo pinakain ng masustansyang pagkain. Sister Beverly. Hello po, Brother Francis. May tanong po ako about dun sa Amos 5 verse 18. Ano pong paliwanag niyo dun po? Pakibasa, pakibukas yung verse. Brother Owa, mas gusto ko yung puti ang background eh. Pero mas maganda yung puti ang background kaysa itim. Amos 5 verse 7 ba? Sister Beverly? Verse 18 po. Amos 5 verse 18. O, paki-share screen yung verse ha. O pakibasa ngayon habang di pa nila na share screen. Amos 5:18. Sige. Sabi po dito. Sister Beverly, basa. Yung iba share screen na lang. Sige po. Sabi po dito, sa aban ninyo na nagnanasan ng kaarawan ng Panginoon, bakit ninanasan ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman at hindi kaliwanagan. Sa aba ninyo na Yung ano po, nagnanasa. sabi po dito, sa aba ninyo na nagnanasa ng kaarawan ng Panginoon, bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi. Pero sa ibang version po, magandang verse to, magandang verse to. May sasabihin ako sa inyo. Alam mo ba maraming Kristiyano nag-iisip na ligtas sila? O paki-close screen, Sister Remy, para mas maganda yung puti eh. Isa lang yung share screen. Malaki pa na. Alam niyo ba maraming Kristiyano ang umaasa sa rapture? Umaasa ka ba sa rapture, Sister Beverly? Opo. Alam niyo ba maraming madi-disappoint? Akala nila kasama sila sa rapture, yung pala hindi. Ano yung tamang puso para makasama sa rapture? Yung nakasulat dyan, umaasam sila na maganda yung mangyari pagdating ng Panginoon. Hindi lang naman Kristiyano. Kahit yung mga nasa sanlibutan, wala silang iniisip na may kasalanan sila. May utang sila. Basta alam nila pag dumatay ang Panginoon, nililigtas sila. Alam nyo ba yung pagdating ng Panginoon, paghatol na yan? Pagsumpa na yan sa lupa eh. So maraming maling unawa, hindi lang sa Kristiyano, sa mga hindi Kristiyano. O sabihin natin, akala nila Kristiyano sila pero hindi sila Kristiyano. Maraming mga, dito lang sa church natin, yung mga namamasyal, yung mga kumakain sa labas, wala naman sharing, no? Nag-comment ako kanina eh.
Kumain kayo sa labas, hindi kayo nag-sharing ng Word of God? Wala kayong tanong, kahit mga question answer man lang. Ang saya-saya ninyo, nagtitipon kayo sa family, kumain sa labas. Pero wala kayong Word of God. Eh hindi mo alam, kailangan nila ng Word of God. Iwan na iwan sila sa rapture. O kahit amin nila, iwan sila sa rapture. So ba't kayo nagsasaya? Ito nasa chapter 6 ha, sasabihin ko lang sa'yo. Yung mga nagsasaya, magugulat na lang kayo. Papaluin kayo ng Diyos. Sa Amos 6 yun na nagre-relax kayo, tumutugtog pa kayo ng music, no? Kasi hindi nyo sinusunod yung pinapagawa ng Panginoon eh. Dito ganito rin. Umaasa kayo na, kaya ka nagsasaya kumain sa labas, na mamasyal, akala nyo, hindi nyo na kailangan mag-sharing. Ligtas na kayo. Akala nyo, wala na kayong kailangan gawin. So, ito, tataan tayo sa church natin, yung nagre-relax. Yung nagsasariling diskarte. Okay lang yung anak ko sumama sa mga barkadang worldly. Kamag-anak naman eh. Sariling diskarte. Okay lang mag-girlfriend, boyfriend. Hindi ko sila sigilin sa dote, hindi ako maghigpit. Okay lang kung hindi ko sila nakakastigo, hindi ko sila napapasunod. Malusog naman sila eh, kumikita eh. Hindi ko na kailan tumawag kay Bar F kasi tingin ko kahit hindi ako tumawag, ligtas naman ang pamilya ko eh. Di ba? So, yung mga ganyan na nagkukumpiyansa, mayroon din sa another talata ay nagkukumpiyansa yung do not have confidence in the flesh, sabi ni Pablo. Yan yung magugulat sa kaarawan ng Panginoon. Kasi kaarawan ng Panginoon, merong rapture, iwan ka. Meron ding paghatol. May sumpa sa lupa. Yan, no? Sana mapanood yung Left Behind. Akala nila invento lang ni Darby. Progressive revelation yun ni Darby. Pero, sa Bible yan. Meron talagang Left Behind sa Bible. Yung left behind ng mga post-trib, yan yung ligtas. Pero ang tunay na left behind, yung hindi ligtas, o yung mapapalo, yung maghihirap muna sa tribulation. So yan, sa kaarawan ng Panginoon, magugulat na lang sila. Hindi pala kami kasama. O yung mga magulang dyan, ha, hindi nyo inutusan magtanong yung anak nyo, hindi rin nyo pinaparusahan, hindi nyo pinapagalitan, o hindi nyo pinipilit na matupad nila yan. May kumpiyansa kayo. Hindi, swimming tayo. Sige, kalimutan muna natin problema. O, katulad kayo nitong Amos 5:18. Akala nyo, pagdating ng Panginoon, ligtas kayo, kasama kayo sa rapture. Akala din ng ibang tao sa mundo, pagdating ng Panginoon, o alien, magdadala ng peace and prosperity sa mundo. Di ba? Yan. So, complacency. So, yan ang sagot dyan. Pag tinuloy mo sa Amos 6, yan nga, sa bibirahin ng Diyos yung mga tumutugtog ng music, nagre-relax, nagsasaya. So yung mga nagbe-birthday dyan, pero walang Diyos. Lahat ng piging. Doesn't matter kung birthday, kasal, patay, di ba nila tinatawag na piging yun? O binyag, o house blessing, basbas sa bahay. Basta nagsasaya kayo. Birthday lang, dami-dami na eh. O dapat napupunta na natin yung kapatiran na may inuman sa birthday. Okay lang mag-inom, birthday naman eh. Walang, kailangan, of course, sabi natin may nakashare na doon, pero kailangan tuloy-tuloy umabot doon sa level na yan. No? So, kasi, baka wala pa tayo sa 11th hour kasi lumampas na yung 12, wala tayong na-share sa kanila. O wala tayong naipaunawa sa kanila. Ang 11th hour, may nararamdaman kayong kung 11th hour worker kayo, naramdaman nyo yung mga panahon na nawaldas at humahabol kayo. Ang isang 11th hour worker, sana mapaalala nyo, banggitin ko bukas, humahabol kayo. Naramdaman nyo na masama ang panahon, for the days are evil. Naramdaman nyo na maraming panahon na sayang at paikling oras na may magawa pa kayo. Humabol kayo. Yung mga hindi pa nakatawag sa akin, tawag na kayo. Yung pinapatawag ko sa akin, ha. So, meron akong pinapahabol sa inyo eh. Gusto nyo saka na, baka may 1,000 taon pa ako. Wala, maikli ang buhay natin, maikli ang panahon natin. Lumalaki rin ang anak natin.
O, humabol kayo. Ayaw nyo humabol. O, naglilibang kayo sa ibang bagay para malimutan nyo yung problema. Isang araw, wala na kayong matawagan. Yung mga dapat gumawa dyan, marami pang ibang gagawin bukod dito eh. Hindi nyo pa sinisimulan yung EA. Kung nasimulan, kinalimutan nyo. O yan, paalala ko, maging 11-hour worker kayo. Ramdamin ninyo yung emergency. Yan. Ang 11th-hour worker, nakakaramdam ng emergency. Kasi, nagka-cram kayo, naghahabol kayo. Okay. So, dito rin sa church age, meron din tayong mensaheng hinahabol. No? May tanong, abot na ba ng buong church yung basic end time? Gusto ko nga exam yung turo ko, pero paano yung basic end time? Baka hindi pa rin alam. Kung walang magtatanong lang ako, sasagot lang kayo ng yes or no. Alam nyo na ba ipaliwanag ang rapture? Sumagot kayo lahat, yes or no. Sabihin nyo yung pangalan niya. Yes, Joanna. Yes. Yes po, Brother Joshua. Anong tanong ni Brother F? Nawala ata siya. Sino daw po ang may alam, kung sino na po alam ituro yung rapture? Okay. Ikaw sumagot, Owa, di ba? Nag-oo ka? Opo, pati si Ruth, si Joa. Sige. Huwag na lang dito kasi di tayo pwede mag-stop pagsalita pag wala siya. Paliwanag mo na lang yung sa'yo. Yung sa rapture mo. Bababasam po to. Unti lang. Pwede unti lang. Ito, Matthew 24:30 hanggang 31. Ito yung, tawag nito, sinabi dito, then will appear the sign of the Son of Man in heaven. So, Son of Man ng... Oo nga. Ito po yung sabi dito, then will appear a sign of the Son of Man in heaven. Sinabi doon na magkakaroon ng, mag-a-appear yung Son of Man. So, alam naman natin Son of Man to. Nung panahon po to ni Kristo. So, nag-share ako. And then all the people, earth will mourn, and what day the Son of Man coming on the clouds in heaven and power and great glory. So, ayan na yan yung sinabi din na nasa cloud of heaven. So, yan si Kristo. Then, meron pang Bible verse dito. So, Hindi pa yun. Sinabi rin kasi nalimutan ko yung verse na yun na siya rin ay bababa dito sa lupa na nakatayo sa ulap at siya rin ay tatawagin niya lahat ng mga Kristiyano. At may kita yun ng Kristiyano mula sa Mount of Olive dahil dun siya bababa. So,
Then, kasama rin pa rin yun sa, yung, kasama yun sa, nalimutan ko kasi yung Bible verse na yun eh. Then, itong sa Mark 13:24 hanggang 25, pasok rin to sa rapture. But those days following distress, the sun of darkness and moon will not give its light. At yung magiging light yun dito, yun yung si Kristo. Dahil yan niya yung anak ng tao na bababa dito sa lupa. Hindi naman siya dito sa lupa, kundi sana lang siya nasa ulap. Ayun lang. Brother Owa, maikli ang oras natin. Lahat ba nakasagot ng yes or no? Hindi. Dalawa pa lang kami ni Joanna. Dapat hindi ka muna magpaliwanag kasi kailangan makuha nyo kung nag-yes or no yung mga tao. Yung paliwanag mo, mag-seminar ka. Kunwari, whether online, ipunin mo yung kapatiran, hindi sa class sa ibang oras. Ipunin mo yung kapatiran, ipunin mo yung mga kakilala, o na doon ka mag-share. Tapos, pwede rin personal sa Manalite o sa Manalite o sa sa ibang church, no? So sa mga kapatiran ng DVBS. So ngayon, kailangan makuha natin ng yes or no na lahat ng kapatiran. Ngayon, workshop na lang ni Bargerian. Bukod sa rapture, yes or no, no? Tanungin niyo rin church ages. Sunod na magtatanong. Sige, tanong ka, habol ka. Yan ang tama, no? 11-hour worker. Humabol ka. Kasi yung ayaw humabol, talagang hindi na makakatanggap ng sahod. Sige. Sige po. Tanong ko po yung ano po yung pinagkaiba ng outdwelling tapos indwelling? Bago ko sagutin, natanong mo na ba lahat ng kapatiran? Ha? Opo. Uy, narinig mo ba ako? Hello? Natanong mo na lahat ng kapatiran? Opo. O dapat mag-report ka sino yung hindi nagre-reply. Lahat ba sumagot? Hindi po. Sumagot ba lahat? O dapat isumbong mo sino yung hindi sumagot. Okay? I-PM mo, no? Kahit daan mo sa mga ate mo. Kay mama. Kasi yung mga hindi sumagot, may sakit yan. So, kailangan bisitahin natin. So, o kaya ulila yan. So, yung outdwelling, yan yung nilublob ka sa presensya. Yan kinasya kong bautismo eh. Yung indwelling, yan yung selyo ng Espiritu Santo. Connotation natin permanenteng nakatira pa. Kasi kung temporary, parang hawig din sa outdwelling. Pero ang connotation natin sa indwelling, permanenteng nakatira. Yan na yung selyo ng Espiritu Santo. Nag-become one sa spirit mo. Permanent residence na sa puso mo ang Espiritu ni Jesus Christ. So, yan ang indwelling. Third connotation pag siyang connotation, karamihan na gamit. Pero sa denotation, ibig sabihin sa meaning, open yan. Pwede pa yan magamit sa temporary indwelling at permanent indwelling. Yan. Lalagyan mo sa saltang permanent. Okay. So, salamat sa tanong. Alam niyo sa pagtatanong, si Hasmin, magiging familiar sa Word of God. Ang pinaka-protection ni Hasmin ay marami siyang barkadang ka-sharing. Si Ruth, barkada niyang ka-sharing. At iba pa, marami pa. Kung kawawa yung nasa church natin, hindi pa natin nakikita na kailangan ihabol. I-11th hour worker natin yan. Yung mga apo ni Stabalin, no? Sino pa? Dami. Apo ni Stalinda. Lahat puro apo na eh. Hindi, yung iba, anak, kailangan pa eh. Anak ni Shirley. Diba? Anak ni Annie, etc. So, schedule. Kaya malaking bagay yung online para no? Makaipon ka. So, mag 11-hour worker kayo.
i-exam nyo to Rapture, yes or no? Yes, alam o no, hindi pa alam. Iba pa yung paliwanag, iba pa yung may ideya, no? Church ages. Ipaliwanag na lang para isang sagot na lang. Alam ba ipaliwanag o hindi? Original sin. Alam na ba ipaliwanag o hindi? Malakay 456, alam na ba ipaliwanag o hindi? Actually, yan yung nandun sa 2 outline. Gusto ko na yung dagdagan kasi ibig sabihin, alam nyo na lahat yan, dadagdagan ko ng ibang topic. So, yan ang workshop nyo ngayon. At Barjeri, anak mo ang paggawa mo kasi kailangan follow up mo yung mga tanong, kailangan ma-comment. Tapos kailangan ma-copy-paste ni Ami, ma-copy-paste ni Simon, ma-copy-paste ni Enoch. Kung sino man yung nag-live, no? Kung sino man na nag-live. So, kailangan, Barjeri, wala kang patatakasin. Okay. Pray tayo sa workshop. At pwede nyo gawin sa bahay ito. Yung hindi nakagawa dito, paggawa nyo sa bahay, parang pagkain din Uy, hindi ka nakakain sa party. Di, uuwian kita ng ng lechon manok. Sige, kumain ka sa bahay. Mga ganyan ba? Kasi, ay, wala kang nakain. Wag ka na kumain. Bakit? Ganyan ba yung magulang ngayon? Wag ka na kumain. Ganyan din kung hindi ka na kayo gagawa ng substitute na makeup. Hindi lang sa question answer kahit makeup ng hukom class, no? Handog sa tanong kayo sa broadcast. Barjeri. Bukas, no? Kahit ngayon, sumalo kayo. Sige, mabilis na ako maputulan Paki-pray na lang. Paki-pray na, Barjeri. Mamili ka ng prayer. Mas gusto mo pagpalain si Bar Alan o si Bar Carlo. Yan. Sige, paki-pray na. Dapat lahat naman manugang tagapagmana. Hello. Paki-pray na yung workshop. Hello, narinig ba ako? Salita nga kung may nakakarinig sa akin. Opo, narinig pa po. Narinig. Si Barjeri nawala ba? Bern, Alaga, salo kayo. Nawala rin ba sila? Sige, kayo na sumalo, no? Pero kung nawala sila tuloy nyo yung workshop na pinapagawa ko. So, wag ka muna magpaliwanag. Wala mo nang paliwanagan. Mag-set ka ng ibang room. Ngayon, kinukuha mo yung parang survey. Alam nyo ba to o hindi? Yung mga binanggit ko, yung mga basic, di ba? Original sin, Malakay. Kahit nga baptism, Godhead, di ba? Sasagot lang ng yes or no, walang paliwanagan. Para makuha mo lang. Gumawa ka na sa sarili mo logistics. Wala si JP David dito. Okay? Sige, pray na. Brother Owa. Pwede ka mamili ng hilaw dito. Kunwari si Shere may si Rap, si Sige, ako na lang. Wala nang nag-share screen. Sige, paki-pray na yung workshop. Sige, tayo po manalangin. Lord, salamat po sa gabi po ito. Panginoon na kami po ay nagtapos ng gawain ito. Bigyan niyo po kami kalakasang karunungan kayo noon. At sana po mag-participate lahat po dito sa room.